awang-awa ako sa apo ko. Iyak pa rin siya ng iyak. At ang masakit, wala akong magawa para patahanin siya. Kasalanan lahat to ni Isabel eh. Pinalaki niya yung anak ko na siya yung kinikilalang ina. Ang importante sa akin, yung katotohanan. Hindi mo daw totoong anak yung iniiyakan mo? Kami yung totoo mong pamilya, hindi si Isabel. May sakit nun si Ate Maymay mo, kaya pumayag si Isabel na maging surrogate kay Scarlett. Ano po yung surrogate? Kung magbubuntis ka ng baby na hindi naman para sa'yo. Kung totoo po sinasabi niyo, gusto ko po siya po ang magsabi sa akin ng totoo. Kapag nakalabas ng kulungan si Isabel, baka kunin niya ulit sa atin si Catherine. Mas makakasiguro tayo kung mailalayo natin si Catherine. Kapag malayo na si Isabel kay Catherine, baka mas madali niya tayong tanggapin bilang pamilya niya. Maya, anak, nandito na ako. Isabel? Anong ginagawa mo dito, ha? Kukunin ko na ang anak ko. Paano ka nakalabas ng kulungan? Ang kulit mo rin, no? Huwag mo nang ipagpilitan yan. At isa pa, wala siya dito. Nasaan si Maya? Saan mas dinala ang anak ko? Hindi mo naman kailangan malaman pa. Kailangan. Dahil kung hindi mo sasabihin, magdedemanda kami. Kaya sabihin mo na yung totoo, Scarlett. Alam ko na dyan yung anak ko. Nararamdaman ko na natin. Maya! Wala! Maya! Dali! Maya, anak! Ko! Wala! Maya! 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 Kayong manulak, ha? Maya! Dali lang! Maya, anak! Nandito na ako! Maya! Maya, anak! Anak! Nanay mo nandito na! Hoy! Ayokong manulak ay magnanakaw. Hindi ko alam kung paano ka nakalabas ng kulungan, ha? Pero wala kang karapatang pumasok dito sa bahay namin na walang permiso. At lalong wala kang karapatang manggulaw! Hindi ako nanggugulo! Ibalik mo sa akin ang anak ko at hindi na ako babalik dito. Hindi na ako magpapakita. Maya! Maya! Hindi ka na babalik dito! Dahil kung idedemanda mo, kakasuhan kitang trespassing! Tama siya, tama siya, tama na. Tama siya. Kapag nagpumilit kang pumasok, kakasuhan niya tayo. Pero, attorney... Attorney naman pala itong kasama mo. Alam mo, Isabel, kung ako sa'yo, makikinig ako sa kanya kung ayaw mong bumalik sa kulungan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha yung anak ko! Isabel, sandali lang. Sandali. Scarlett. Hello, Mama. Alam ko nasa Davao kayo, pero kailangan ko sana ng number ng village security. O kaya ikaw na lang tumawag sa kanila. Bakit ba ang tagal mo? Sino ba yung mga kausap mo? Nandito kasi si Isabel, nanggugulo siya. Nagpupumilit siyang pumasok. Sinabi ko na nga sa kanya, wala dito yung anak ko. Ha? Si Isabel? Si Isabel? Nakalabas ng kulungan si Isabel? Hindi niya dapat malaman na nandito ang bata. Opo. Sige. O sige na. Bye-bye. O ano pang tinatanga-tanga nyo? Umalis na kayo! O gusto niyo ipakaladgad ko pa kayo sa gwardya? Hindi. Nararamdaman ko nandito ano mo pa sinabi? Wala ba na? Maya na! Maya! Sandali lang, ma'am! Jonas! Ikaw na nga magpaalis sa babaeng yan? Pinagpipilitan pa rin niya na anak niya si Catherine. Jonas, nakikiusap ako sa'yo. Kung alam mo kung nasaan si Maya, ibalik mo na siya sa akin. Nagising ba ang apo ko nung iligay mo siya sa kwarto? Hindi naman po. Kamuntik na silang magkita ni Isabel. Ang mabuti pa, tumawag ka sa guardhouse ng village. At kailangan natin ng security dito. Para saan po? Jonas, ikaw na tumawag sa security village. O kaya sa polis, paalisin mo na yung babae niya. Ginugulo niya tayo. Scarlett, sandali lang. Mag-uusap lang kami ni Isabel, ha? Bakit ba? Dapat siya kinukulong. Sabi mo may nanggugulo. Merong gustong kumuha sa apo ko. Sige po. Scarlett, hayaan mo na ako. Baka sakaling madaan pa namin ito sa maayos na usapan. Para na lang sa bata. Bahala ka. Basta pagkatapos mo siyang kausapin, palayasin mo agad. Isabel, saglit lang to. Sabihin ka na. Jonas, ano yung sasabihin mo sa akin na ayaw mong marinig ni Scarlett? Alam mo ba kung nasaan si Maya? Kung alam mo, ibalik mo na sa akin yung anak ko, please lang.
Isabel, please, makinig ka muna sa akin. Alam kong nahihirapan kang tanggapin ang totoo na hindi ikaw yung nanay ni Maya, na meron siyang totoong pamilya. Jonas, ako yung nanay ni Maya. Ako yung pamilya niya. Kaya please, ibalik mo na sa akin yung anak ko. Magagawa ko yan para sa'yo. Ako na mismo ang magdadala sa'yo kay Maya. Pero kapag nagkaharap kayo, kailangang aminin mo sa kanya yung totoo. Ako yung nagbuntis sa kanya. Ako yung nanganak sa kanya. Ako yung totoong ina ni Maya, kaya ibalik niyo na siya sa akin. Isabel, nahihirapan na yung bata. 6 na taon mo siyang nakasama. Nailayo mo siya kina tita at kay Scarlett. Hindi pa ba sapat yun para makasama niya naman yung totoo niyang pamilya? Surrogate ka lang, Isabel. Ibigay mo na yung bata sa totoong pamilya niya. Matagal mo siya ipinangako, di ba? Jonas, ina ako. Walang ina ang papamigay ang sarili niyang anak. Isabel, intindihin mo naman ako, please. Hindi eh. Hindi ako yung ina ni Maya, Jonas. Isabel, bakit mo sinasabi? Hindi ka naman mukhang pipitsuging abogado. At sure ako, sa nakaw galing ang ipinambayad sa'yo ni Isabel. Pero kung di ka pabayad, ka nang umasa. Hindi naman po lahat nabibili ng pera. Naniniwala ako sa pinaglalaban ni Isabel. At alam ko na wala siyang laban. Wow, pwede ka palang sabitan ng medal. Sigurado ka ba na walang laban si Isabel? Baka naman napaniwala ka lang niya sa mga kasinungalingan niya. Kasi magnanakaw yung babaeng yan, attorney. Ang pagkakaalam ko po, kayo ang kumuha sa anak niya. Kami? Eh siya nga! Ang papayag na pupunta sa inyo si Maya! Isabel, makinig ka muna sa akin, please. Hindi. Makikinig ako kung anong sinasabi ng puso ko. At ang sabi niya, babauwiin ko ang anak ko. Kaya kukunin ko lang ang anak ko! Kukunin ko na si Maya! Bakit ko ang Diba sinabi mo lang nga dito eh? Hindi ako naniniwala sa'yo! Kung wala dyan yung anak ko, bakit mo ako pinipigilan? Alam ko na dito yung anak ko! Isabel! Maya! Isabel. Maya! Ano ba? Trespassing na yung ginagawa mo ah. Isang hakbang mo pa, ipapakulong na kita. Gusto mo ipakalatkat kita sa gwardya? Hindi ako nagbibiro, Isabel! Hindi po kami marunong manakot, ma'am. Pero kapag hindi nyo inilabas ang bata, kayo po ang kakasuhan ko ng kidnapping. At hindi po ako nagbibiro. Kami pa talaga yung sasampahan niyo ng kaso? Eh, yung babaeng yan yung nagnakaw sa bata! Sige, kung gusto niyo, pumasok na kayo sa bakuran namin. Para pakulong ko kayong dalawa. Sige, pumasok kayo! Scarlett, pwede ba? Tama na. Alam mo lang pinapalaki yung problema eh. Tama na. Jonas, wag ako awati mo. Si Isabel, siya yung nanggugulo dito. Nananahimik tayo eh. Dahil sa pilitan nyo, kinuha siya kayo! Scarlett, tama na. Scarlett, again! Ma'am, bakit po? Tama na. Ano bakit? Kanino ba kami binubulabog? Sorry po, ma'am. Kunin niyo na tong dalawang to at wag niyo na papapasukin, lalo na tong kriminal na to! Ikaw yung kriminal! Sandali lang. Ma'am, pag di po kayo umalis, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Aalis kami ng kusa. Let's go, Isabel. Babalik tayo at hahanap tayo ng paraan para ang siguradong makukuha natin ang anak mo. Let's go. Kahit sa ang korte, hindi ko kayo aatrasan para lumabas na ikaw ang totoong kriminal! Nakausap ko na po yung village security. Nakalabas na raw po si Isabel. Babalik yun. Hindi magpapaawat yung babaeng yun, lalo na't nakahanap siya ng kakampi. Bakit hindi nila ibigay sa akin yung anak ko? Huwag ka mag-alala. Kung hindi sila magkukusa, ang korte na mag-uutos sa kanila na ibalik sa'yo ang anak mo. Magsasampa na rin tayo ng writ of habeas corpus para ilabas nila si Maya. Sasabayan natin ng kidnapping dahil puwersahan nilang kinuha ang anak mo sa'yo. Paano gagawin natin ngayon? Nakaiwas tayo. Na hindi ipaalam sa bata na pinuntahan siya ni Isabel. Pero
Paano kung sa susunod, hindi na tayo swertihin? Baka tayo man lumabas na masama kapag nalaman ni Catherine na pinipigilan natin siya na makita pa siya ni Isabel. Kailangan ba talaga, attorney, magsampa pa ng kaso? Ayoko po kasing madamay pa yung anak ko sa ganitong gulo. Isabel, ito lang ang tanging paraan para mabawi natin si Maya. At saka ikaw naman ang tama. Kaya nga kailangan umalis na tayo eh. Kung meron man tayong pagkakataon ngayon yun. Scarlett, kung nagdududa sila na nandito pa ang bata, eh di nandyan lang sila sa paligid, nagbabantay. Kaya hindi tayo pwedeng umalis. Baka tayo masundan ni na Isabel. Kailan tayo aalis, Mama? Kapag bumalik sila? Kailangan silang sumunod sa utos ng korte. Kung hindi, kulong. Ang gusto ko lang naman sabihin, Scarlett, mag-antay tayo. Baka mamaya, pag alis natin, masundan nila tayo. Gusto ko lang makasiguro na hindi nila tayo masusundan. At saka sa palagay ko, tama yung kutob mo na hindi pa nila nailalayo si Maya. Alam mo, matagal na akong abogado. Nararamdaman ko, pinagtatakpan lang niyang Scarlett na yan ang totoo. Ano bang pinag-usapan niyo ni Isabel? Bakit hindi niyo pinarinig sa akin kanina? Wala, Scarlett. Kinukumbinsi ko lang si Isabel na pabayaan sa atin yung bata. Natanggapin niya yung totoo na hindi siya ang nanay. Pero alam mo, hindi ko maintindihan, bakit pinagpipilitan niyang Scarlett na ikaw ang nagnakaw at hindi siya? Sino ba yung Scarlett na yan at kaano-ano mo yan? Parang narinig ko kanina, turing niya dun sa anak mo, anak din niya. Boss ko po dati si Scarlett. Siya po yung asawa ni Javier. Yung tatay ni Maya. Nahihibang na yung babaeng yun. Wala tayong ibang mapapala sa kanya, kundi guluhin lang tayo hanggat hindi natin nailalayo sa kanya si Catherine. Dapat kanina pa kami umilis dito eh. Dapat nasa Cebu na kami ngayon. Oh, akala ko ba malakas ang convincing powers mo? Ano nangyari? Di ba ready na nga lahat? Yun na nga eh. Kaso natakot si Mama na baka masundan kami ni Isabel. Ayaw niyang maniwala sa akin na mas delikado kami na nandito kami. Ayun tuloy, binibigyan niya ng pagkakataon si Isabel na guluhin kami. Lalo na si Catherine. Teka, did I hear you right? Concerned ka na dun sa bata? Eh samantalang dati, iniaay mo makita yun, kinamumuhian mo. Ngayon, nag-aalala ka na? Siyempre kapag nandito ang anak ko, lahat sa akin ang mapupunta. Siyempre, alam nga naman hindi niya pamanahan ang nag-iisa niyang apo. Kaya lahat ng kay Catherine, sa akin din. So, magpapakabait ka na dun sa bata? Not exactly magpapakabait. More of, makonvince ko lang sila na mabuting mami ako sa nag-iisang tagapagmana ng mga merkado. Scarlett! I have to go. Okay. Galing na ako sa labas ng village. Nakausap ko na rin yung mga guard. Sabi nila, talagang wala na si Isabel dito. Nakalabas na raw. Kaya pwede na tayong umalis na tita. Ay, finally! May enjoy na natin yung family vacation natin. Let's go! Mama, akala ko ba susunod sa atin si Jonas dito? Ayaw daw bumaba ni Catherine sa kotse. Ayoko naman persahin ng apo ko. Kung gusto niyo kakausapin ko si Catherine, baka makumbinsi ko siya. Scarlett, hayaan mo na siya kay Jonas. Alam naman natin na sa ngayon, malapit ang loob ng bata kay Jonas. At saka isa pa, hindi naman tayo basta makaalis dito sa security office ng airport. Bakit ba kasi kailangan nila tayo i-detain dito? Wala naman tayong ginagawang masama. Scarlett, relax ka lang. Relax. Anong malay mo? Napasama lang tayo dito sa random inspection ng mga bagahe. Ay, sir, pwede na ba kaming makaalis ng manugang ko? Sorry, ma'am, pero hindi ho namin kayo pwedeng paliparin.
Tinibre ho kasi sa amin na may kasong nakasampa laban sa inyo. Ha? Kaso? Anong kaso? Kidnapping po. Ano? Kidnapping? Sino? Maraming salamat po, sir. Judge, if not for you, hindi kami nakapagsampa agad ng kaso laban sa mga kumuha sa anak ni Isabel. At dahil doon, napigilan namin ang balak nilang biglang paglipad at pagtakas doon sa bata. Well, I'm just doing my job, Attorney Sandel. Talagang may merit ang kasong isinampa ninyo. Isa pa, kilala kita, Attorney Sandel. Sa dami ng kasong inakyat mo, tiwala akong may pinaglalaban ka talaga dito. Thank you, Judge. Malaki po ang tiwala ko talaga sa nagiging mga kliyente ko. Pag nagkaharap na kayo, Isabel, sa korte, mababawi na natin ang anak mo. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat po. Alam niyo ba kung anong ginagawa niyo kahihiyan sa amin, ha? Kalma ka lang. Maayos din to. Hindi, Mama. Kasalanan to ni Isabel. Ang kapal ng mukha niya para baliktarin niya tayo. Kung sa ganito niya gusto padaanin, lalaban tayo. Nagsasabi tayo ng totoo. At padating na si Atty. Aris para ayusin to. Tita, Nasaan ang apo ko? iniwan ko muna sa yaya. Sabi niyo kasi may emergency kaya ako pumunta dito bigla. Ano bang nangyari? Ikaw po ba si Jonas Ocampo? Ako nga, bakit? Eh sir, may sinampang kaso laban sa inyong tatlo nila Mrs. Mercado. Dumito lang ako muna kahit paparating na ang mga pulis. Sino nagsampa ng kaso? Si Isabel ba? Hayop talaga yung Isabel na yan. Ang kapal na mukha niya para baliktarin niya tayo. Siya yung kidnapper, hindi kami. Dapat noon palang sinampahan na natin siya ng kaso, Mama. Tingnan mo ngayon tayo yung binaliktad niya. Tingnan mo yung ginawa ng babaeng yan, Jonas. Sa akin lang siya galit, pero pati kayo dinamay niya. Mama, sorry kung pati ikaw nadamay pa, ha? Puwisi talaga. Babawi ako. Hindi ko mapapalagpas yung ginawa niya sa amin. Alam mo kung ako sa kanya, Mama, hindi na ako magpapakita. Well, mahirap yan. Kasi magkikita kayo ni Isabel. You have to appear in court kasama ang bata. Bakit kailangan kasama ko yung bata? Dahil sa husgado, dahil sa writ of habeas corpus, ang pag-appear ng bata sa korte. Dalawang kaso ang sinampa ni Isabel sa inyo, kasama ang kidnapping. I will be needing all the documents na meron kayo na magpapatunay na kayo talaga ang pamilya ng bata, na hindi legal ang kasong sinampang kidnapping laban sa inyo. Attorney, huwag po kayo mag-alala kasi kompleto kami sa dokumento. Ipapahanda ko na po yung mga papeles ni Catherine. Okay. Mama, huwag po kayo mag-alala. Hindi makukuha ni Isabel sa atin si Catherine. Hindi mawawala yung apo niyo. Sana nga, Scarlett. Sana nga. Si Catherine na lang ang naiwang alaala sa akin ni Javier. Pamilya natin siya. Atin talaga siya. Ready ka na? Maraming salamat po, attorney. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang isipin yon. Pag nakita kong magkasama na kayo, yan, masaya na ako. Saka ikaw naman ang tama eh. Kaya dapat yun ang mangyari. Ikaw ang nanay, dapat sa'yo ang bata. Wala nang usapan dapat. Sana nga po. Sana nga po. Sumunod sila sa utos ng korte. Sana po dali nila si Maya. Kasi sabik na po kung makayakap at mahalikan yung anak ko. Don't worry, okay? Maya? Nay? Sino ba yung Jonas na yan? Meron din ba kayong past niyan katulad nung Rod? Sa tono kasi ng pagsasalita niya, parang may nararamdaman siya para sa'yo.
Sabi ko sa'yo eh. Malinis na. Iyong-iyo na yan.